Ako yung asawa ni Cathy. Sa Singapore po kami nananatili. Remember ko po yung ano ni Mama sa akin. Parang opposite po kami ni Bayaw. Ako yung siguro ko masasabi na kalabang mortal ni Mama. So po yung unang-una pa lang ako manligaw kay Mrs. Parang magalatang po ayaw na sa akin. Pero naging ano sa akin yun, parang na-challenge ako. Challenge ako kay Mama dahil parang sa tingin ko sa sarili ko na hindi ko kaya, parang akala niya hindi ko kayang panindigan yung asawa ko hanggang sa huli o ano man. Dahil siguro nga, siyempre, bilang isang parent, mag-isa na lang siya at saka akala niya, yun nga, lulukoy ko siya dahil medyo bata-bata pa ako noon. So, yun ang parang nakikita ko na ayaw niya sa akin. Pero in the long run, habang nagtatagal kami, tumira pa sa amin sa Singapore. Doon kami, nung una, nagiging close na kami. Pero dahil nga, yun nga, siguro dahil bata-bata pa ako, parang kasi marami po akong bisyo eh. Dahil sa inom, mahilig po akong uminom. Tsaka maglarong basketball, mabarkada po ako. Yun parang tingin ko ayaw niya sa akin yung ganong bisyo. Pero yun lang po yung talagang bisyo ko. Dahil nasa abroad, kailangan talaga magkikisama ka. So si Mama, siguro tama siya na ano sa akin na yung tingin sa akin tama siya na dapat huwag tumutuloy niya dahil may pamilya na ako. Pero pinagpatuloy ko pa yun. Lalo siya nagigigil sa akin. Eh ako naman, dahil nanggigigil siya, parang ako rin. Parang challenge na naman to, challenge. Hanggang sa yun, parang na-realize ko rin na parang ang Diyos na ang nagano sa akin. Parang may nararamdaman na ako na ang sa katawan ko, para tigilan yun. Tapos yung misis ko, na yun nga, parang hindi na siya kumikibo sa akin. Hanggang yung tinigilan ko na yung mga issue na yun. Umiwas na ako hanggang first time ko nga hindi uminom ng 2 years. 2 years hindi ako uminom. Akala nila nag-drugs ako dahil pumayat ako. Yun ang tingin nila sa akin. Tapos si Mama, tingin ko galit pa rin. Nag-decide kami na umuwi muna siya. Kumbaga parang break muna kami. Yun ang nangyari. Tapos yun, parang ganun pa rin. Hanggang sa puntong January, yung akala niya ay galit ako sa kanya. Pero hindi niya alam na mahal ko siya. Hanggang sa punto na nung January, kami, parang nagbakasyon ako at bumisita sa kondo ni Kuya at nandun din siya.
hindi ko sukat akalain na in-approach niya ako na at nagmano ako at nagkayakapan kami. Doon po ay napaiyak ako kay mama. At yung dalangin ko na magkaayos kami, yun pala yun. Yun pala yung mga ano namin. Kaya yung feeling ko noon, parang nanalo na ako sa loto eh. Dahil nakuha ko na yung loob niya. Ayun, yun, hanggang sa nagpatuloy na yun yung ano, parang yun, gano'n pala yung feeling na meron kang mama na katulad ni Mama Gloria. Yung challenge na yun sa akin, parang tinuruan lang kami para matuto kung paano mag-handle ng pamilya. Kaya malaking pasasalamat ko kay Mama Gloria. Wala na akong masasabi dahil sa maiting pagkakataon at naiparamdam ko nyo sa amin na kami ay mahal na mahal nyo nila po.